kinakanta mo na magnanakaw, na binulsa ko ang pera, makinig ka at manood 10 ng mga kaalyado mo. Nako, ayan na. Umalma na si Kuya Mel sa mga paratang ni Dr. Lab. Kaya sana Dr. Lab, napapanood mo din ito nang hindi ka masupalpal ng katotohanan sa pagkakalat mo ng fake news. Shoutout kay Kuya Mel, no, at sa lahat ng mga Kalingap supporters at mga reactors. At salamat kay Kuya Mel na may basbas na para mag-reaction ako sa video niya. At pagbibigyan ko lang din yung mga kabady natin na nagre-request na bigyan ko ng reaction at opinion about itong sa issue ni Kuya Mel at ni Dr. Lab. So disclaimer lang mga kabady bago tayo magsimula ulit. Sa lahat po ng mapapanood at mapapakinggan nyo sa akin, yan lang po ay batay sa aking opinion at sa aking reaction, kung ano ba yung magiging reaction ko dito. Titingnan ko yun. Sinasabi mong magnanakaw si Kuya Mel, yung kinakanta mo na magnanakaw, na binulsa ko ang pera, makinig ka at manood 10 ng mga kaalyado mo. Nako, ayan na. Umalma na si Kuya Mel sa mga paratang ni Dr. Lab. Kaya sana Dr. Lab, napapanood mo din ito nang hindi ka masupalpal ng katotohanan sa pagkakalat mo ng fake news. Shoutout kay Kuya Mel, no, at sa lahat ng mga Kalingap supporters at mga reactors. At salamat kay Kuya Mel na may basbas na para mag-reaction ako sa video niya. At pagbibigyan ko lang din yung mga kabady natin na nagre-request na bigyan ko ng reaction at opinion about itong sa issue ni Kuya Mel at ni Dr. Lab. So disclaimer lang mga kabady bago tayo magsimula ulit. Sa lahat po ng mapapanood at mapapakinggan nyo sa akin, yan lang po ay batay sa aking opinion at sa aking reaction, kung ano ba yung magiging reaction ko dito. Diba, sinabi ko, abangan nyo ako ngayon. Ngayon natin titingnan ang tibay mo. Dudurugin din kita, huwag ka mag-alala. 102 live viewers, like and share lang po tayo. Dudurugin din kita. Ayan, magduduruga na sila mga kabady. Kaya nga yan yung sinasabi na bago tayo magbitaw ng mga salita at okay lang naman na magbigay ka ng opinion at reaction mo, pero pag-isipan mo muna kung wala kang maaapakang ibang tao at kung ano man yung mga katotohanan sana, wag naman sanang baliktarin para lang may content, para lang may mapag-usapan at para lang may gawing issue para ikakasira ng kapwa nyo, lalo na kung mga antay kayo para sa Kalingap. Magpakatotoo na lang kasi kayo, hindi yung alam nyo kung ano yung katotohanan, pilit nyo binabaliktad para lang may i-content kayo at para lang may isira kayo sa tao. Tuloy tayo kay Kuya Mel mga kabady. Kagaya ng sinasabi mo sa akin, dudurugin mo ko, dudurugin din kita. Yan. Shout out po sa inyong lahat mga Kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Yan. Shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, and Kalingap Rap. At syempre kay Kalingap Edu, kay JP Alibio, kay Sasampal sa katangahan ni Tubol. Yung ibinibintang niya sa akin, yung hinahanap sa akin, 10 ng mga kaalyado niyang tanga. Diba? Sarap, diba? Oh, inintay lang kitang maglabas ng pasabog mo. Yung pasabog mo, pang grade 1. Pang grade... Wala, napansin ko sa lahat ng mga thumbnail at mga caption ni Dr. Love sa mga live niya. May pasabog na naman ako. Ito, pasabog na naman. Ito, ganyan. Yung mga pasabog niya, about lang naman sa pera. Puro lang naman pera yung issue niya sa mga Kalingap. Pero ang problema dyan, panay pasabog siya about sa pera. Ay, inising ko, wala naman siya doon. Hanap siya ng hanap ng pera. Nanising ko doon, wala man siyang party doon. Hindi ko alam kung ano yung diskarte ni Dr. Lab na bakit ganun. Pag alam niyang Kalingap, may pasabog siya about sa pera. Puro lang naman pera pasabog niya. Ay, naku, Dr. Lab. Ang pasabog mo. Pang grade 1 ang pasabog mo. Like and share po. Pang grade 1. Ito, ipapakita ko sa iyo yung sinasabi mo na ninakaw ko. Na sinasabi mo na inaabol ko lang dahil nabuking ako. Tanga! Hindi ako nabuking at walang nabuking. Ikaw ang nabuking sa mga kasinungalingan mo. Sa mga katarantaduhan na pinaggagawa mo sa community mo, sa Kalingap, sa mga pinagbababanatan nyo, sa Kalingap, ito ang sagot sa mga kasinungalingan mo. Ayan, may hawak si Kuya Mel na ebidensya na patunay na puro kasinungalingan yung binabato sa kanya. Lalo na i-isyuhan kang magnanakaw, isyuhan kang nagbubulsa ka ng pera na hindi naman nila alam yung punot dulo at yung buong kwento. Pero ang bilis lang nila magbitaw ng mga pwede nilang bitawan na i-issue. Pero kapag andyan na ilahad mo na at ilantad mo na ang katotohanan, tameme sila at iniiba na nila yung usapan at yung topic nila. Yan yung mga gawain ng mga taong desperado.
Kasi nga, yan yung gawain nila. Hindi ka naman mag-i-issue at magbibintang sa tao ng ganyan kung ikaw mismo hindi mo gawain yan. Di ba mga kabady? Sino ka na mas tanga sa kanila na magbibitaw ka ng mga ganyang salita kung hindi mo mismo gawain yan? Kita mo kahit nabuking na nga sila, kapag nabubuking mo, tahimik sila, tameme sila, patawa-tawa lang, iniiba na yung usapan. Para lang malihis yung usapan na kung saan nasa pool na sila at nabuking na sila sa katarantaduhan nila. Ganyan na sila ka, ano tawag dito? Ganyan na sila ka-desperado. Hahanapan at hahanapan ka nila ng butas. Pero kapag alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama against doon sa issue nila, bakit ka matatakot, di ba? At nabalitaan ko na itong si Manas sinahamon pala ako ng papawis daw. Tama ba? Nako, Dr. Love, sa tanda mong yan, may lakas ka pa ng loob maghamon na magpapawis? Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin mo magpapawis, alangan man mag-jogging kayo, alangan man mag-garden kayo. Ang lakas mo maghamon na hindi mo nga maayos yung sarili mo. Puro ka nga fake news, puro ka nga paninira. Tapos ikaw pa may lakas ng loob manghamon sa kay Kuya Miel na napakabait ng taong yan. Walang ibang ginagawa yan kundi sa katotohanan lang at kung ano yung tama. Nagagawa mo sa community mo. Hinahamon mo ba ako ng papawis? Ikaw ang naghamon sa akin, di ba? Pagbibigyan kita. Ayan na. Kumasa na si Kuya Miel sa hamon mo, Dr. Love. Pero sana, wag kang gumaya kay Kapeso. Na pare-parehas kayo. Magaling kayo maghamon dito sa harap ng kamera sa social media para lang makita at malaman ng tao kung gaano kayo katapang. Pero kapag hinarap na kayo ng taong hinahamon nyo, nagtatago naman kayo, ayaw nyo naman magpakita. Hamon kayo ng hamon, magkalapit lang naman kayo dyan. Ba't hindi mo nalang puntahan? Or mag-set kayo kung saan mo gusto. Hindi yung kuda ka ng kuda dito para lang may content ka. Ganyan gawain ni Kapeso eh. Yabang lang yung meron. Hamon ng hamon, hindi naman pag pinalagan mo. Ayaw naman magpakita. Asan ba mga bayag nyo? Na. Puro lang kayo yabang eh. Doon tayo sa Vloggers Village sa likod ng bahay nila Rex Olarte. Ayan na, Dr. Love, pumalag na si Kuya Miel sa hamon mo. Siya pa yung nagbigay sa'yo ng schedule at ng venue kung saan kayo magpapawis. Kung gusto niyo mag-garden doon, magdala ka ng magdala ka ng pala mo, dalhin mo yung ipin ni Kapeso nang nang magkaroon ng silbi yung ipin ni Kapeso na yan. Pambira. Sa likod ng bahay nila Rex Olarte, malawak doon. Walang sumbungan. Di ba sabi mo, kaya mo ko, papawis tayo, di ba? Walang problema. Pagbibigyan kita, doon tayo sa vlogger. Ayan na, Dr. Love ha. Ano na, ano tawag dito? Yung wish mo. Tinatanggap na ni Kuya Miel. Pumapalag na siya sa hamon mo. Ngayon, dahil ikaw yung naghahamon, panindigan mo. Magpakita ka na ng pagkalalaki mo, hindi yung hamon ka ng hamon sa bunganga mo. Village, sa likod ng bahay nila Rex Olarte, libre doon, malawak doon, walang aawa. Isama mo si Boy Tubol. Dalawa na kayo. Doon tayo magharap. Total, hinamon mo ko yan. Tapang mo rin di ba? Kumain ka lang sa balad ko. Hindi ka nakarating sa Bicol kung hindi dahil dito sa hinahamon mo, tanga. Aray mo. Talagang nagkaisa kayo dyan nila Kapeso. No, magawain nyo talaga. Kaya nagkaroon kayo ng community dyan na Team Guwapa. Kasi nga, iisa lang yung gawain nyo. Iisa lang yung mga hangarin nyo dyan. Na pagkatapos yung busugin, pagkatapos yung tulungan, kakalabanin nyo yung tao, hahamunin nyo pa. Yan si Kuya Mel na mismo nagsabi, hindi ka nakarating ng Bicol kung hindi dahil sa kanya. Hindi ka ba nahiya? Diyan ang tanda-tanda mo na. Pag napanood to ng mga tao, ano sasabihin sa'yo? Matanda ka na? Nako, Dr. Love, pairalin mo yung utak mo. May isip ka na, alam mo na kung ano yung tama sa mali. Pero ikaw pa nagpapasimuno ng mali para ipaglalaban sa kung ano yung tama. At balik ta rin yung katotohanan para sa kasinungalingan para lang mapaniwala nyo sa mga reporters nyo dyan. Ngayon, pagbibigyan kita, nananahimik ako sa inyo Nagmumukha akong parang duwag ako sa inyo Di ba? Ayan, pumalag na. Ngayon, ano na yung next move mo? Dahil pinagbibigyan ka na ni Kuya Mel. Pag ikaw, hindi ka matuloy sa kung ano yung hamon mo, pagtatawanan ka na lang, Dr. Love. Ang galing-galing mo magdrama. Ang lupit mo para lang mapapaniwala mo yung mga taong nandyan sa paligid mo na tiwalang-tiwala naman sa'yo. Kahit na napakalayo na sa katotohanan yung mga kasinungalingan nyo. Wala akong tapang na pinakikita sa inyo, di ba? O ngayon, hinamon mo ako, may nakarating sa akin, hinamon mo daw ako, papawis daw tayo. Pagbibigyan kita, isama mo pa si Tubol. Dahil si Tubol, gusto niya akong sampalin. Para masampal niya rin ako.
Ano yan, bakla? Sampalan? O si Dr. Love, gusto niya magpapawis, magagarden kayo. Yung isa naman, magsasampalin ka, grabe naman yan. Ano kanya, anak ka, pamangkin ka lang niya na ganyan-ganyanin ka na lang na papasampal ka na lang ba? Nako, yung mga hamon nyo pang social media lang, pang dada lang. Panigurado Kuya Miel, pag ito, kaharap mo na sila, iwas na lang yan sila ng daan nila. Para lang hindi kayo magkasalubong ng mga ito. Di ba? Ngayon, tanga, manas. Ayun, tanga Saka na, pa. manas pa. Kailan mo gusto tayong makita doon sa Vloggers Village? Doon, walang aawat sa atin doon. Tayo lang tatlo. Oh, Pagbibigyan ko kayong dalawa. Kayo naman ang nagamon, hindi naman ako nagamon dahil ako, ang tapang ko, nasa tama. Since hinamon niyo ako, pagbibigyan ko kayo. Di ba? Parang namiminusan kayo sa akin eh. Eh di pagbibigyan ko kayo. Wala tayong demandahan, walang baranggayan. Tayo lang. Walang aawat. Kahit may mga vlogger doon, walang aawat. naku Kuya Miel, yung sinasabi mo na walang baranggayan, walang kasuhan, baka nga pag makasalubong mo na yan sila at makapagsalikata ka, baka maya-maya may sumusunod ng tanod sa likod nila kasi nag-complain na para sabihin na ikaw yung nauna. Pambihira na yan. Yan yung mga gawain ng mga taong duwag, no? Tapang-tapanga, tapos, pero pag pinalagan mo, magsusumbong para pagkaisahan ka nila. Yan yung mga gawain ng mga ng mga batang kalye na magpapasimuno ng gulo tapos papalag ka. Magsusumbong. Walang makikialam. Tingnan ko tapang nyo. Doon tayo, malawak doon eh. Face doon. Walang problema doon. Di ba? Ngayon natin alamin kung kaya mong pamagain yung kamao mo sa kakasuntok sa akin. Kasi hinamon mo ako ng magpapawis tayo eh, di ba? Kasi pagka nagamon ka sa lalaki na magpapawis tayo, ibig sabihin na suntukan. Wala namang ibang yan Kuya Mel, wala namang iba pang maging dahilan para hamunin ka lalo na't kung may galit sa yung tao. Alangan man mag-garden kayo doon, di ba? Ano itatanom nyo? Kamote? Ano itatanim nyo? Sitaw? Para lang magpapawis kayong dalawa. Sinong tanga maniniwala na hindi ganyan yung punto nila para hamunin ka sa ganyang sitwasyon? Pambihira. Huwag niyong i-twist ang kwento. Baka sabihin mo, magpapawis tayo, jogging, basketball. Hindi, tanga. Hindi daw kayo magja-jogging o basketball, Kuya Mel. Magtatanim daw kayo ng kamote. Pag nagamon ka sa lalaki, nang papawis tayo, suntukan ang ibig sabihin niyan. Nakita nga kita sa 7-Eleven, ba't hindi ka bumaba ng kotse mo? Nasa harapan Aray mo. ng kotse mo ako dumaan. Nakamotor ako gabi. Diba? Ba't hindi ka bumaba kung talaga matapang ka? Kasi nga, sa bunganga lang sila yan matapang. Pare-parehasan sila ni Kapeso, puro lang hamon ng hamon. Pagdating sa sitwasyon ng ganyan, pag pinalagan mo nga sila, ayaw naman magpakita. Tapos kalalaking tao, sasampalin ka? Bakit? Magpapasampal ka lang ba? Parehas naman kinakain nyo, ba't yung matatakot magpasampal dyan, di ba? Yan yung masaklap nga dyan. Kalalaki mong tao, manghahamon ka, sasampalin mo yung tao. Maghahamon ka, magpapawis. Pero pag nandyan ka na pala sa harap nila, ayaw naman bumaba sa sasakyan. Kasi nga, duwag. Manas, nakarating sa akin yung paghamon mo. Pagbibigyan kita, i-call ko yan. Ayan. Hamon kayo ng hamon eh. Di ba? Ayan ha, i-call ko yan. Magsabi ka lang kung kailan, kung saan. Pero mas maganda doon kasi malawak doon. Walang aawat. Ha? Baka mapamaga mo yung mukha ko sa suntok mo, walang problema. Di ba? Walang aawat, walang demandahan, walang baranggayan. Pagamot natin sarili natin. Yan yung nakakatuwa, no? Magbubugbugan tapos magkanya-kanya na lang, paggamot, pag kanya-kanya na lang bumili ng Betadine tsaka Band-Aid. Magandang idea yan, Kuya Mel, Para na walang, kasi sila naman yung humahamon sa'yo, eh. Ikaw, pinagbibigyan mo lang din naman, para na tumahimik na sila. Pero ang tanong, dahil kumasa ka sa hamon nila, ang tanong, kung susulpot ba sila? Kung haharap ba sila sa'yo? Yan ang tanong dyan. Na sila lang yung makakasagot sa mga katanungan natin na yan. Parang away bata, no? Hindi kita hinahamon, pero hinamon mo ako. Pagbibigyan kita. Diba? Isa ka rin patay gutom. Aray mo. Patay gutom. Baka nakakalimutan mo, hindi ka nakarating ng Bicol kung hindi dahil dito sa hinamon mo ng papawis. Ang lupit. Diba? Ngayon, papakita natin dito sa tao. Papakita natin. Maraming magbablog dyan, mga vlogger. Papakita natin. Para malaman nila kung ano yung sinasabi mo, Manas. At ikaw naman, Tubol, yung sinasabi mo, sampalin mo ko, gawin mo. Alam niyo mga kabady, no? Yung mga ganyang mga pang-verbal lang na salita na sasambalin kita, ganito, ganyan, yung maghahamon. Kung mga tunay na lalaki, sa tunay na lalaki, at kahit sino man, kahit nga sa mga babae, hindi na, kung talagang matapang ka, hindi mo na kailangan maghamon, hindi mo na kailangan magsabi pa na sasampalin kita. Kung sasampalin kita mamaya, sampalin kita pag makita tayo. Kung may mga tao na mas duwag pa sa inyo,
Pag makasalubong ka niya, iiwas na lang yan. Pero kung tunay kang lalaki, wala nang sabi-sabi. Suntok agad, sampal agad. Di ko alam kung mga tunay talagang mga lalaki itong mga nangamon sa'yo, Kuya Miel eh. Parang hindi nagpapakalalaki, may mga bayag naman to. Tunay na matapang, wala nang daming satsat. Upak agad. Diba? Ganon yun. Hindi yung magsasabi ka pa na, oy, Miel, bukas magkikita tayo. Pag makita kita, susuntukin kita, ganito, ganyan. Binibigyan nyo pa ng dahilan para paghandaan din kayo sa kung ano pwede mangyari. Kung talagang matapang ka, puntahan mo, pag makita mo sa labas, upakan mo kagad. Gawain ba ng tunay na lalaki yan? Yung puro ka-verbal dito sa social media? Puro kahamon? Ngayon, pinalagan kayo ni Kuya Miel. Ano yung susunod yung hakbang dyan? Yan yung aabangan natin. Dahil pumalag na si Kuya Miel sa hamon nila. Kasi ako hindi ko naman kayo hinamon. Ha? Tayo, nagre-rebuttal tayo dito. Ito sa mga ebidensya, sa issue tayo nagre-rebuttal. Pero pinersonal nyo ako, hinahamon nyo ako. Yan kasi Kuya Mel yung masaklap sa kanila. Sa totoo lang sa napansin ko sa mga antay, lalo na sa akin din may mga basher din ako eh. Na mga mga alipores din nila ng antay. Ang masaklap kasi dyan sa kanila, hindi nila inaalam yung punot dulo. Tapos sila, kuda ng kuda, pag binalikan mo sila at kapag niribat mo sila sa kung anong katotohanan, yung isasagot na lang nila sa'yo, below the belt na at mapapersonal na. Kasi nga, wala na silang maisagot doon eh. Nasa pool na sila ng katotohanan eh. Ano pa yung isasagot nila, di ba? Diyan mo makikita yung mga tao na kapag natalo na sa ribat, mamimersonal na. Below the belt na agad yung ipapasok nila sa'yo para lang na masaktan ka at para lang masabi nila at makita nila na nakaganti ka dahil nasaktan ka nila. Pero kung iisipin, kung talagang reactor sila at talagang hindi ko ma-explain kung ano talaga meron sa kanila. Kung ano yung issue nila, mag-focus sila doon. Pero hindi yung mamimersonal ka tapos below the belt na yung comment mo, mga hamon ka pa. Ibig sabihin lang yun, nasa pool ka. Natalo ka na sa rebuttal nyo. Ganon lang yun. Ang masaklap kasi dyan sa mga antay, hindi kasi marunong sila tumanggap ng pagkakamali nila. Alam nila na mali na, pinagtatanggol pa at kusa pang pinaglalaban. Na kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa ihi ng kapitbahay nila, kung ano yung katotohanan, batay sa kung anong pinaglalaban nilang mali. Kasi nga yan yung gawain nila. Ang pampaniwala yung mga tao sa kasinungalingan at sa kamalian batay sa kung ano yung katotohanan. Tapos ngayon, pag nasa pool sila, magkahamon na lang para lang masabi at makita ng mga alipores nila na matapang sila at nasa tama sila. Kaya dinadaan na lang sa tapang. Bibigyan ko kayo sa mga hamon ninyo. Dalawa na kayo, magsabay na kayo. Para hindi na para liyamado kayo, dehado ako. Ha? Sige, okay sa akin yung call ako dyan. Tingnan ko kung hanggang saan yung tapang na sinasabi ninyo. Baka hanggang cellphone lang kayo. Wala yan, Kuya Mel. Hanggang ano lang yan sila. Hanggang laway lang yan sila. Hanggang bunganga lang yan sila. Kasi nga dyan sila kumikita eh. Kasi naghahamon yan sila sa'yo kasi nga, natumbok mo na kung ano yung katotohanan. Na pagsagot mo sa kanila, nasa palpal na. Kaya yan na lang, dinadaan na lang nila sa kuda ng kuda. Dinadaan na lang nila sa tapang-tapangan nila dito sa social media. Eh, ikaw na mismo nagsabi niya kanina, na nakita mo siya, nasa labas siya ng sasakyan at ano ka nga sa harap ng sasakyan niya, hindi nga bumaba eh. So, ibig sabihin yan, for the content lang sila, para lang may mapagkikitaan. Kung talagang matapang sila, wala nang pasabi-sabi. Ang lapit mo lang dyan, ang magkalapit lang kayo dyan eh. Buti kung nasa abroad yan sila, pero nandyan lang din yan sila sa Pilipinas. Anytime, kaya kanilang puntahan dyan. Pero yung mga ganyang laro, mga kaduwagan yan. Yan ang katotohanan. Real talk kung real talk, di ba mga kabady? Ha? Baka hanggang cellphone lang kayo. And please like and share po. Pakita ko ngayon kung gaano ka kasinungaling. Aray mo. Kayong mga tangang supporter nitong dalawa na ito, ha? Papakita ko sa inyo yung sinusumbat nyo sa aking 5,000 kung nasaan. Ha? Yung sinabihan ako nito, Bol, na magnanakaw ako, nangungupit ako sa mga pera ng sponsor. Oy, malaking aligasyon yan, malaking tawag dito? Paninira yan, lalo na kung wala naman kayong katibayan. Di ba, Dr. Love, matanong ko lang sa'yo, bakit ba panay hanap mo ng pera na hindi naman para sa'yo? Di ba pinagmamayabang mo? Kinukumpara mo yung kinikita sa YouTube ni Kuya Miel tsaka sa kita mo. Di ba pinagmamayabang mo na mas mataas yung revenue mo? Eh bakit dahil lang sa 5,000 na yan na hindi naman para sa'yo at ni 5 wala ka man doon, bakit mo hinahanap? At bakit mo ini-issue yan sa tao? Hindi naman nanggaling sa'yo yan.
Maintindihan ka pa naman sana namin kung bakit mo hinahanap yan, kung nanggaling mismo sa bulsa mo yan, or kung nanggaling sa ibang tao na pinapabigay sa'yo na hindi nakarating sa'yo. Pero galing yan sa ibang tao na para din sa ibang tao yan, na nising ko wala ka doon. Pero hanap ka ng hanap, anong meron Dr. Love? Pinagmamayabang mo, malaki yung revenue mo, madami kayong sponsor dyan na mas malaki yung nabibigay ng mga team gwapa ninyo kaysa sa team ng Kalingap. Tapos, dahil lang sa 5,000, mga hamon ka na ng tao, dahil lang sa 5,000, i-issuehan mo yung taong magnanakaw na nangungupit ng pera ng Kalingap. Alamin mo muna yung buong kwento at yung katotohanan, lalo na yung punot dulo, bago ka kumuda. Ikaw ang tanda-tanda mo na eh. Asan na yung isip mo, Dr. Love? Puro na pera yung nasa isip mo. Nanising ko, wala ka naman doon sa hinahanap at ini-issue mo. Yung ending, maghahamon ka na lang. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Diba? Kahapon, nagdadaldal ka, tapos meron na naman kayo sinabi. Dahil nainggit kayo na malaki ang palipad ko, ha? Sabi nyo, abulo yun kay Vanessa. Grabe, no? Pati yung patay na ginagawan pa ng hindi magandang usapin, ginagawan pa ng big deal sa kanila. Iba yung abuloy sa kusang binibigay ng tao sa kanila. Lalo na tingnan nyo, napapanood nyo naman yung live ni Kuya Miel. Bakit hindi nyo tutukan ng panood simula umpisa, simula nung mag-live siya, andyan na kayo, mag-comment na kayo na, oy, andito kami, nakamasid kami sa live mo, ayusin mo yung mga ganito, ganyan. I-clarify mo kung yung binigay sa'yo ng palipad, kung para ba sa'yo yan o para yun sa abuloy. Pati yung pera na para kay Kuya Miel. Isasabit nyo doon sa abuloy ng namatay? Asa na yung respeto nyo? Respetuhin nyo naman sana yung pamilyang naiwan ng namatay dahil lang sa pera ng hinahanap nyo na wala naman kayo doon ni 5. Grabe kayo sa pera. May narabasa ba kayo mga abulo yung kay Vanessa? Meron ba kayo nabasang ganon? Mga tanga na kayo, bobo pa kayo. Aray mo. Yan. O, di ba? Namura na kayo, natanga pa kayo. Pambira kayo. Bakit ba kasi hanap kayo ng hanap ng pera? Silip kayo ng silip sa live ng tao na hindi naman kayo inaano? Porket may palipad. Pang-abuloy na kaagad yun? Grabe naman yan. Talagang mga tao na to, mga mapag-issue, ang tatanda na eh. Di ba? Ano ba tinira mo, Katol? Ha? Ako sa'yo. Ha? Boy to ball. Yung hinahanap mong 5,000. Ha? Ano tinitira mo, Katol? Grabe. Ano yun, lamok? Ano na ba? Low budget na ba? O wala na bang budget? Kaya nagtitiis sa Katol? Pambihira yan. Edited? Tanga, hindi ako kagaya mo. Ha? Ano? Nakaready ka na ba? Pasabog ang pasabog ah. Sino na naman titirahin yung susunod? Ha? Dahil nabuking na naman ang mga kasinungalingan nyo. Hoy, mga kaalyado nitong mga team guwapa. Tandaan nyo, kung si Kuya Bal at si Kalinga Prab, tinarantado nitong dalawa na ito, eh lalo na kayo. Hoy, shout out Eric Alpon. Ito, panoorin nyo po ha. Hoy, mga team guwapa, tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong iniidolo nyo. Lahat ng mga kaalyado nitong mga tanga na ito. Ito ha, unang resibo. Anong date? July 4, 10:24 a.m. Nakita nyo ba? Ulitin ko yan, oh. July 4, 10:24 a.m. Magsisinungaling ba yan? Ha? Hoy, Tubol, huwag kang tanga ha, makinig ka. Pakinggan mo to ha. Magandang umaga po, Ma'am Marita Reyes. Maraming salamat po dito sa pera. Malaking tulong na po ito para kay Vanessa. Maraming salamat po talaga sa pera ito. Patuloy na po. O ano? From Ana Rita Reyes. Unang resibo, yan yung 3,000. O ano na lang ang kulang? O, gaano ka kasinungaling ngayon? Aray mo. Pakak! may nilantad na resibo. Nako, Dr. Love. Kung sino man yung mga kasamahan mo dyan. Tanungin lang kita, gaano ka kayo kasinungaling? Tama po Kuya Bal ang mga anti-team guwapa na. Mas pira yung sarili ko. Oh, may 3,000 na, meron na lang 2,000. 2,000 na kulang. Di ba? O ano masasabi mo ngayon? O, anong resibo meron ka? Tanga. Yan yung mga napapala ng mga tao na mapag-issue. Nasaan na ba yan? So palpal na naman kayo. Ngayon, palalabasin ko kayo. Tanga, ulitin ko. Ang date ay July 4, 10:24 ng umaga. Hoy, Tubol, nasan ka yan? Tubol, nasan kanyang oras na yan? Yung date na yan.
O, ito yan. O. Marina, magandang umaga po, Mama Narita Reyes. Maraming salamat po dito sa pera. Malaking tulong na po ito para kay Vanessa. Kaya maraming salamat po talaga sa pera ito. O, ano na? Ah, ayan, kasi nag-greet ako ng good morning. Ayan. No? So, pakinggan mo, Tumol. O, hindi edited yan, no? Iba kulay ng damit, ha? Ha? Pakinggan mo, ha? O, mga kagwapa, ganito kasi nungaling ng idolo nyo. Ha? Pagtiwalaan nyo pa yan. Ma'am Ilias, maraming salamat po dito sa pinabot mong tulong. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa kay Vanessa. Ngayon po, sa panahon po ngayon, ito po siya nagdadialysis. Pero pa rin po nagbabago yung anak ko. Sana po ngayon. Ayun, no? Ang daming hawak ni Kuya Miel na mga resibo sa batay sa kung ano yung mga pinapakalat nila Dr. Love, no? At ng mga kaalyado niya. So, yan yung masaklap dyan kasi hanap sila ng pera, issue sila ng issue, di naman nila alam kung ano yung punot dulo at kung ano yung katotohanan. So, Dr. Love, kung gusto niyo talaga na makasira ng tao, sana yung makatotohanan naman nang hindi kayo masampal ng katotohanan. Hindi puro kayo kasinungalingan, puro kayo batikos, puro kayo pasabog, na about lang naman sa pera, na nisingko, wala naman kayo doon sa hinahanap nyo. Talagang pinapakita nyo lang na pera-pera kayo. Pinapakita nyo lang na napakadesperado na ninyo, kaya ganyan na lang kayo ngayon kung makapag-content kayo. Alam nyo kasi, katulad niyan, kung gagawa nyo ng issue yung tao, pwede nyo naman kontakin kung sino yung sponsor na yun. Alamin nyo muna, ito lang mapapayo ko sa inyo, no, mga anti-kalingap, no. Bago kayo maniwala dyan, sa mga iniidolo ninyo, para na hindi din kayo mapahiya, kung ano man yung nakita ninyo sa kalingap na pwede ninyong i-issue, i-clarify nyo muna kung ano yung katotohanan, batay sa kung yung ano iniisip ninyo masama sa kabila. Kasi kapag nasagot kayo ng katotohanan, sino yung napapahiya? Nilalagay nyo lang sa kahihiyan yung sarili nyo dahil sa issue nyo sa pera. Talagang nagpapakita lang at nagpapahalata lang kayo na talagang gahaman kayo pagdating sa pera. Okay lang na maghanap kayo sana kung nanggaling sa bulsa ninyo yan na pinaabot nyo na hindi nakarating doon sa pinapabutan nyo, or kung may tao man na nagpaabot na para sa inyo na dinaan sa ibang tao na nisingko walang pinaabot sa inyo at nakarating sa inyo. Ngayon, sa pinagagawa nyo na yan, sino yung napapahiya? Si Kuya Miel ba? Ang kalingap ba? Tapos kapag na-reactionan kayo, kapag na-reacto kayo ng mga pro-kalingap, sasabihin nyo na sinisiraan kayo. Hindi ang mga pro-kalingap ang sumisira sa inyo, kayo mismo ang sumisira sa sarili ninyo. At lalong-lalo na sinisira nyo yung dignidad nyo dahil lang sa pera. Ang kayabangan kasi, ilagay din sa tamang lugar. Pinagmamalaki mo, pinagmamayabang mo na mas mataas yung revenue mo kaysa kay Kuya Miel. Dahil lang sa 5K, bakit ka kuda ng kuda? Bakit mo patuloy na hinahanap? Tapos pag nasagot kayo sa katotohanan, idaan nyo na lang sa tapang nyo at maghahamon pa kayo. So hanggang doon lang muna yung reaction natin mga kabady kay Kuya Miel, no? At salamat sa approval niya at sana natuwa yung mga kabadis natin at mga ibang solid kalingap na humihiling na sana mabigyan ko ng reaction at opinion ko dito. At uulitin ko mga kabady ha, disclaimer lang, kung ano man yung narinig ninyo at kung ano man yung nakita ninyo dito sa video ko, batay lang yon sa kung ano yung opinion ko at reaction ko. Malaya naman siguro ako magbigay ng opinion ko at reaction ko, batay lang sa kung ano yung katotohanan at kung ano yung nasa tama. Ang hirap naman ipaglaban kung ano yung tama. Ang hirap naman ipaglaban yung mali na kahit na malinaw naman kung ano yung tama, di ba? Nasa totoo lang tayo, nasa tama lang tayo. So yun lang mga kabady, maraming salamat sa inyo patuloy na panonood at pagsusuporta sa akin at shoutout kay Kuya Miel at sa misis niya at sa lahat ng bumubuo ng Team Kalingap community at may katagang One Kalingap, One Family at God bless mga kabady at to God be the glory sa ating lahat. Bye!